Kasi dapat ang, mission ng COMELEC ay ibalik yung tiwala ng tao sa eleksyon. Imaginin mo kung yung mga tao mawawalan ng faith sa the way we run our elections, 'di ba? Medyo malaking threat 'yan sa democracy. Yan medyo. Nakakatakot, oo. Oo, Nakakatakot so kasi gusto talaga ng tao ng pagbabago, eh. Kung anong klaseng pagbabago sila dadaan kung hindi hindi maganda tiwala sa proseso ng eleksyon, baka may ibang mas hindi magandang pupuntahan ang mm. pagnanasang pagbabago. Oo, and I think with all these inconsistencies and issues, tama ka, eh, dapat nangunguna na nga yung COMELEC in terms of drafting yung mga, provisions ng batas na kailangan linawin at palakasin ng consistent dun sa prinsipyo ng pagpapalakas ng integrity ng eleksyon natin. But I don't know, parang wala akong nakikitang, inisyatibong nanggagaling mula sa COMELEC. Meron on party list. I think COMELEC is supporting yung mga proposed amendments sa party list. Pero for something like this, di ba? Gusto mong makita na, uy, may butas, ayusin natin to. Hindi yung, sorry. Plus, ang mas masama pa dito is, it doesn't look good. Kasi ito na naman yung sinasabi natin na parang walang guilty na politiko. Kasi, dito kanina, I have to gusto ko project yung sabi niya na, bakit daw hindi maka-move on kay Marcoleta? O, diba? I don't know bakit kailangan pa nating i-spell out yun. Pero sige nga, pakipaliwanag, Prof. Dan and Com Louie, bakit hindi maka-move on at bakit hindi maka-move on at bakit hindi dapat mag-move on ang mga tao sa mga ganitong issue katulad ng kay Marcoleta? Hindi dapat mag-move on. Hindi dapat, hindi, paliwanag nyo kasi alam nyo naman, diba? Kailangan ipaliwanag bakit hindi nakaka-move on at hindi dapat mag-move on sa mga ganitong issue na katulad ng kay Marcoleta, ang taong bayan. Ikaw muna, Louie. Hindi, unang-una, no, napakahalaga ng campaign finance disclosure. Yung pera na ginagamit sa pang-eleksyon ay konektado sa magiging pamumuno nung kandidato kung siya ay nahalal. Ang daming pwedeng pag-usapan dyan. Bakit napakalaki ang gastos ng isang kandidato sa eleksyon? At bakit siya gagastos ng, sabi nga nila, daang milyon o even billion of pesos para lang manalo, na ang sweldo naman ay hindi umaabot sa ganung halaga, no? So, yun yung mga tanong na pwedeng masagot ng mga datos na galing sa na pwede na nire-require ng batas na mailahad, no? Pangalawa, kanino galing yung mga ginastos? Kasi kung alam natin kung kanino galing yun, baka naman gustong hawakan nung nagbigay ng pera ang pamumuno nung ang governance so may capture ka na agad ng marahil mga malalaking negosyo sa election. So ganun kahalaga, no, hindi lang sa kay Senator Marcoleta to, no, lahat ng kandidato lalo sa Senado at sa House of Representatives, maganda na malaman natin kahit ganun na lang, saka na muna pag-usapan yung liability, pero dapat meron din ganun, ano, malaman ng taong bayan kung sino at magkano ang ginastos ng mga kandidato. Ang problema nga rin lang, isabing reforma na dapat tingnan, yung report kasi after election. May dati meron tayong batas na pang-election na nag-require ng report midway into the campaign. Ibig sabihin, pwedeng malaman ng tao kung sino yung nagbibigay ng pera technically sa isang kandidato at pwedeng maisalang-alang yung ganong impormasyon sa desisyon ng pagboto. Pwede na ngang real time yan ngayon eh. Sa advancement ng technology, yung weekly contributor mo, pwede mo nang i-report online, di ba? So, pwedeng i-monitor ng mga tao, gano'n nakalaki yung natatanggap mo, magkano na yung ginagastos mo, disaggregated, di ba? Sa aking pagkakaalam sa Amerika po, ganun yon. Nalalaman mo kung sino yung nag-donate at nalalaman mo kung magkano na. No, although walang campaign limits ang sa US, pero at least alam mo
kung saan nanggagaling. Kaya malaking issue din yung tinatawag nilang capture ng mga siguro ng mga malalaking may pera. Oo nga eh, Yun, parang ganun. evidence yan kung bakit kulang na lang mag-tumbling si Marcoleta dito sa mga 18 quote-unquote Marines ni Mike Defensor. 30 million pala yung donation eh, di ba? Although, Kung naghanap tayo ng evidence. hindi lang kay Senator Marcoleta yan, lahat eh. Titignan mo at tama nga naman, hindi naman yun, pero hindi kasi issue itong pag-focus dito sa rules na to dahil lang galit tayo, whatever, kay Correct. Senator Marcoleta, no? Actually, ang mas maganda nga talaga dito, gawing publicly accessible. And when we say publicly accessible, hindi yung manghihingi ka pa, babayaran mo pa yung COMELEC, tapos napakamahal na mga Xerox per page. Parang sa SEC document yan, ang bagal i-download, tapos magbabayad ka per minute. Diba? Pag sinabing publicly accessible, dapat, pag pumunta ka sa website ng COMELEC, kung gusto mong i-download, pwede mong i-download, kahit sinong mamamayan, pwedeng i-check yung expenditure at yung donors ng isang kandidato because that will be helpful in terms of analyzing and understanding how they are behaving as politicians. Oo. Saka hindi lang siguro sa yung curiosity lang natin siguro na malaman ito, no? Merong pwedeng gawing desisyon sa mga impormasyon na napapasok. Gusto ko lang ipasok din, no? Hindi lang siguro yung mga negosyante o kaya yung mga malalaking tao ang pwedeng panggalingan ng pera, no? Hindi rin natin alam kung baka galing sa ibang bayan yung Correct. naging at punto at medyo uso na ngayon sa ibang bansa yung sinasabi nilang foreign influence operation na pwedeng diretso sa kandidato kaya may sariling yun yung maaaring sigurong mas madaling makita kung maging transparent yung mga impormasyon tungkol sa pera sa politika. Just to be, dalagdag ko rin sana yan eh. Sabi mo, tumatumbling si Marcoleta for defensor. Baka yun din yung explanation kung bakit senador siya, di ba? The danger there is, pag meron kang funding from another country, pagtatanggol mo yung interest ng ibang bansa, hindi yung bansa ng Pilipinas. Ay, yung interest ng Pilipinas. And that's not the way things are supposed, di ba? Ang nakakalungkot lang kasi the way yung pattern ng nagiging decision that behavior ng COMELEC is something na hindi nakaka-restore ng tiwala sa gobyerno. So, where do we go from here, Com Louie? Of course, malinaw na kailangan i-amyandahan yung mga batas. Kaso yung mga batas ngayon, yung kahinaan niya, pabor na pabor sa mga politikong corrupt. Diba? So, and you're also active sa anti-dynasty. Nakikita mo how it's shaping in the House of Representatives. Diba? Can you inspire us? Ang bigat pa nung hiningi ko sa'yo. Can you inspire us that there is still something good that can come out of something na we can do? Aside from, of course, initiating an impeachment sa mga, kanina pa sabi yung mga kasama natin dito sa comment section, i-impeach na daw COMELEC eh. Well, una-una pati yung pinag-uusapan natin yung kailangan ng reforma sa batas, no? Even that in my experience, napakahirap magkaroon ng parang yung talagang efficient or effective na pagpapalit ng batas pang politika at eleksyon sa second half of a presidential term, yung after the midterms, kasi ang iniisip dito election na eh. So kami bilang advocate noon, usual na tinitingnan namin yung window doon sa first half. Magpasa na election code, campaign finance, so kahit ano man basta substantive. So hindi ako confident na may maipapasa within the second half of this term, itong within term, although miracles do happen, no? Even with the anti-dynasty. Well, sa totoo lang, Shelo, Dan, I mean, I never expected Congress to come up with something meaningful, and that's why, well, I'm part of a group that is seriously looking at
people's Initiative. initiative on an anti-dynasty law, if only to make that an issue of an issue that will lead towards the 2028 election, maging movement man lang sana. Well, anyway, yun, But hindi with respect hindi to anti-dynasty, you're already looking at people's initiative. Ito pang mga amendments sa Omnibus Election Code. well, I'm just saying that kailangan yon. Kaya nga, sabi ko, second half of the term, hindi napapansinin yan, mamumulitiko na masyado ang mga mambabatas natin, tumitingin na ng 2028. So hindi maganda yung prospect. Yung anti-dynasty, siguro kung may milagro, no? Pero the way things are going, napakabigat kasi nung dynasty bilang na mawawala sa mga makapangyarihan ngayon. So, isa yan sa ihuhuli siguro nila kung sakaling may nakalinya na reforma, probably pay lip service to yung less fatal na mga batas para sa kanila, pero mahuhuli ang anti-dynasty law sa aking magpapasa siguro ng kung anuman lang dyan pwedeng ipasa, pero hindi magiging maganda. Well, having said that, anong titingnan natin? Well, siguro Ang hirap pantay sa COMELEC or mag-advocate, makiusap, that pwede naman kaya nilang gawin yun sa tingin ko. They can do that. I mean, it's not difficult. They've already treaded the gray areas of the law, no? Yung sa vote buying meron pang COMELEC ng yung parang presumption of vote buying pag ito nakita mo. Parang ganun. Na sa tingin ko parang innovative yun So willing silang gawin yun. Sana i-extend dito sa issue ng campaign finance enforcement. At maaari naman. Baka naman mahikayat natin sila. But I wouldn't blame you for not ano ba yun? Hopeful. For lack of faith. But aside from motivating COMELEC to do something, tread the gray area to actively promote, improve the integrity of Philippine election. Medyo duda tayo na babaguhin yan ng Kongreso kasi hindi pumapabor sa interest nila. May opportunity ba to go to court? Or talagang makikita mong may kahinaan ng mga batas in such a way na kahit pumunta tayo sa court, the decision might still be favorable dun sa because in terms of legal framework, yun ang may foundation siya But at the same time, meron kasing mga minsan provisions sa batas. May provision nga but inconsistent with ano ba yung nag-emanate sa constitution natin, what the law should be advocating, diba? No, pero the law itself, Congress yung maglalabas niyan. Ayun na nga. At least pwedeng utusan ng, hindi nangyayari, ng court ang Kongreso na this is an urgent matter. Hindi. Well, sometimes ang korte din, di ba, pwedeng maglabas ng ng desisyon na pwedeng malaki ang kanyang persuasive value at makapakinggan ng COMELEC, no? So isang paraan siguro na pwedeng pumunta sa mga korte nga kagaya nung yung issue nga nung yung hindi pagtingin ng mas masinsin doon sa issue nung donation, no? At between juridical entity saka individual, no? So yun, I tingin ko pwedeng tingnan ng korte yon kung ano talaga ibig sabihin ng prohibited donation. Yun, pwedeng dalhin sa korte para mas malinaw. Pangalawa, yung naging nasabi din kasi ang alam ko doon, na-argue din ata ng kampo ni Senator Marcoleta na dahil natanggap yung donation before the campaign period, hindi donation yon to a candidate, kundi donation to Senator Marcoleta not as a candidate.
Kaya nga, nung binasa ko yung decision, parang nagbigay pa ng donor evidence na nagbayad ata ng donor stocks or something. After Parang the fact. napalagatin na hindi talaga siya donation for election kay Senator Marcoleta. So kung ginastos man yon, di Senator Marcoleta yung gumastos. Hindi galing sa donasyon. Kasi sa kanya na yon when the campaign period starts. Yung mga ganong argument, no? Which is pwede sabihin na isang argumento na pwedeng gawin ng abogado para i-depensa ang isang nakasuhan, no? But should that be something that that would guide COMELEC, for instance, no, in looking at the issue? Well, ako ang magandang counter ko naman doon, kung ginastos mo yung natanggap mong pera, na kahit natanggap mo before campaign period, kung ginastos mo yon during the campaign period and for your campaign, then that should be among those that should be listed in the SOSE. Hindi mo dapat tanggalin yun, including the name of the kwan. Kasi ganun yung spirit of the law, disclosure at transparency sa paggastos, no? So, pag pinurso yung ganung argument, I think that is one thing that can go to court and would probably be ruled in favor of transparency. At saka inaabangan ko nga rin yung beneficial ownership. Kasi even the court is evolving in terms of how it's appreciating yung concept ng beneficial ownership eh. Ang dami ng kaso na gano'n na which were decided in favor of kung sino talaga yung may control doon sa corporation. No, kaya nga medyo nakakagulat yung interpretasyon ng COMELEC given yung growing literature tungkol sa conflict of interest and beneficial ownership.